Kamusta ka barkada? Tayo po yung nagbabalik sa isa na naman pong tier list. At ngayong araw po na ito, irarank po natin ang mga Filipino meriendas. At ngayon, binago ko yung tier list mga kabarkada. Imbis na S tier, A tier, B tier, ang ginawa ko po ay 5, 4, 3, 2, 1. Kumbaga, 5 out of 5, 4 out of 5, 3 out of 5. So, ibig sabihin, i-rate na natin sila ngayon. Pero, pa-tier list pa rin, syempre. At ang pinakauna po nating irarank mga kabarkada ay ang Sans Ribal. Ito na naman tayo sa mga pagkain na ako lang ata ang may ayaw tapos kayo favorite nyo. So ilalagay ko po ang Sans Ribal sa 1. Kumbaga kakainin ko lang siya kapag pinilit akong kainin. Pulburon! Ang masarap na pulburon ay yung sa may sari-sari store at the same time yung nasa Goldilocks. Yeah, masarap yung pulburon na yun. Yun yung alam kong pulburon. Alam ko meron pa yung pulburon na blue, yung parang binibili na candy, yung parang maliit lang. So ilalagay ko ang pulburon sa 3. Kasi kapag kumakain ako ng pulburon, it's either hindi na ako makapagsalita kasi lahat ng powder ng pulburon nasa tagiliran na lahat ng bibig ko. Dumikit na sila. Tapos kailangan mo siyang dilaan para lang matanggal. Gaganggalin mo. Yun ang ayoko sa pulburon. At the same time, pag nagsasalita ka or kapag naubo ka dahil sa pulburon, tatalsik lahat yun. Parang pag kumakain ka ng ng puto seko. Di ba ganun din? Pag kumakain ka ng yung puto seko kasi sinisip-sip ko para hindi siya kumalat. Pero pag pulbos kasi yung kinakain mo, tumatalsik yan kapag nasamid ka or nabulunan ka. Ganun ka eh. Powder lahat yan. So, ang isusunod naman natin ay ang buko pandan. Ay, napakasarap nito. Favorite ko ang buko pandan, mga kabarkada. At paborito ko ang gawa ng aking lola. At syempre, yung mama ni Obre, napakasarap ng buko pandan nila, mga kabarkada. Kaya ilalagay ko to sa tier number 5. Tier 5 par, the best po, buko pandan. Kapag mayroong buko pandan sa rep, hindi ako titigil hanggat hindi ako natatae. Kapag mayroong buko pandan sa rep, hindi ako titigil hanggat hindi ako magtatae. Ganun kasarap ang buko pandan par. Talagang kakainin ko ng kakainin ng buko pandan. Although, etong mga nakikita nyong merienda sa harapan natin, bawal na sa akin kasi nagda-diet ako. Pero kapag may pagkakataon na makakain ako nito, halimbawa Pasko, bagong taon, okasyon, birthday, makakasiguro kayo na pagkatapos kong kumain ng buko pandan, mga 3 oras nasa CR ako nang nakangiti. At ang susunod na merienda naman po ay ang taho. Ay, ang sarap. At yung mga taho ata ngayon, parang wala na yung naglalakad na taho. Lahat nakamotor na or nakabisikleta na yung mga taho ngayon eh. So, ilalagay ko ang taho sa number 4. Gusto ko siya ilagay sa number 5. Kaso kailangan mo kasi talagang paulanin siya eh. Kailangan mo lulurin siya ng arnibal eh para sumarap eh. Kaya number 4 at alam naman natin yung mga magtataho, hindi nila nilulublob sa arnibal. Gusto ko ng arnibal na may konting taho. Ganon na. Dapat kuya, arnibal muna tapos tsaka mo ilalagay yung taho. Pupunuin mo ng arnibal. Ang susunod naman ay pastillas. Although medyo maarti ako sa pastillas eh. Ang pastillas lang na kinakain ko ay pastillas ng Bulacan or ng Laguna. Pag ibang pastillas, hindi ko gusto. So kapag ako ay kakain, dapat pastillas ng Bulacan. So, ilalagay ko siya sa number 4. Kasi hindi tulad ng buko pandan, kahit saan buko pandan pa yan, masarap. Kahit yung yung mga susyalan na buko pandan, masarap pa din pero medyo tagalid ang konti pero masarap. Kumbaga, ilalagay ko sa tier 5 yung mga merienda kapag kahit saan sila gawin, masarap. Yun yung gusto ko. Hindi yung certain na lugar lang yung mga masasarap. Halimbawa, yung pastilla, sa Bulacan lang yung masarap, sa Laguna lang yung masarap. Ganon. Halimbawa, yung taho. Yung taho kasi konti kasi arnibal, kaya ako nilagay sa 4. Pero kung marami silang nilalagay na arnibal, baka nasa 5 yan. Kasi lahat naman ng taho magkakalase. Ay, eto! Anong bola-bola? Ba't bola-bola yung nakasulat dito? Bilo-bilo yan? Anong bola-bola? Hindi bola-bola ang tawag dito, bilo-bilo. Ginataang bilo-bilo. At ang ginataang bilo-bilo ang isa sa mga pinakamasasarap na nakakain ko sa aking buhay. Bola-bola daw. Bola-bola, ano yung siopaw yun? Ang bilo-bilo ay tier number 5. Yan. The best yan, lalo na kapag yung sabaw. Oh! Tapos pagka gano'n mo, may kumakapit na langka. Pag gano'n, sarap! Ang sarap. Parang noong nakaraan linggo lang ata, nagbilo-bilo si Obre. Napakasarap. Panoorin nyo yung sa daily vlog niya. Gumawa siya ng bilo-bilo. Kung gusto nyo matutong gumawa ng ginataang bilo-bilo. Yun. Ay, eto, sapin-sapin. Siguro kakain lang ako ng sapin-sapin kapag sa Bulacan. Kasi pag kakakanin kasi mapili ako eh. Gusto ko galing Bulacan lang eh. Lalo na pag Biko. Ay, speaking of Biko, andyan yung Biko. So pag sapin-sapin, hindi kasi ako mahilig sa sapin-sapin eh. Ayoko nung brown na nasa ibabaw niyan eh. Lalagay ko siya sa 3. Okay. Sa 3. Ay, hindi, sa 2. Kasi pag wala akong choice. Ang 2 ay kakainin ko lang yung mga nandyan kapag wala akong choice. Tapos yung nasa 1 naman, kakainin ko yan kapag pinilit ako. Ube ice cream.
hindi talaga ako kumakain ng ubi ice cream eh. Kumakain lang ako ng ubi ice cream kapag nasa halo-halo siya. Ilalagay ko siya sa 2. Kasi kahit talaga may ice cream na ubi sa rep, hindi ko kakainin yan. No. Chocolate lang, mamen. Chocolate lang. Pagtitiisan ko pa yung double Dutch kaysa dyan eh. So, ang susunod naman po na merienda ay syempre walang iba kundi ang turon. Alam niyo naman po na favorite ko ang turon at yung mga pangalan ko pa nga sa laro. Minsan Jolly Turon, di ba? Turon Slide the Turon. Yun ang lagi kong pinapangalan sa akin. So, ilalagay natin to sa tier number 5 kasi napakasarap ng turon. Lalo na kapag turon ng SM, napakalaki. Napakalaki ng turon ng SM. Ganyan, oh. Sarap. Ay, suman. Siguro suman na may latik. Okay ako. Pero suman lang. Suman lang, 1. 1 yan. Pag may latik, 2. Pero pag ganyan, 1 lang talaga suman. Hindi talaga ako mahilig sa suman, par. Hindi ako mahilig sa suman. Para ako kumakain ng kanin na... Technically, kanin ba talaga ang suman? Basta parang ako kumakain ng kanin na lamog. Kasaba cake. Kasaba cake. Meron akong binibilan sa Paranaque ng kasaba cake. Gustong gusto ko yung kasaba cake na yun. Tuwing merong mga okasyon, kasaba cake ng Paranaque binibili ko. Pero hindi ko siya totally favorite. Pero masarap kasi siya. So ilalagay ko siya sa 3. So sa 3, yung criteria ko sa 3, parang kakainin ko siya depende sa sitwasyon. Kapag trip ko lang, kumbaga. Alam mo yun, kapag trip ko ng pulburon, kakain akong pulburon. Kapag trip ko ng kasaba, kakain ako ng kasaba. Kumbaga, pag nakita ko siya sa harapan ko, hindi yung nagkikrave ako. Halimbawa, nagkikrave ako, gusto ko ng kasaba. Hindi ganun. Pag nakakita ko ng kasaba, trip ko ba yan? Tsaka ako palang kakainin. Ganon ang number 3. Kapag tier number 4 naman, yan yung mga gusto kong kinakain talaga. Tapos pag tier number 5, yan talaga yung nagkikrave talaga ako. Yung parang gusto ko ng buko pandan, gusto ko ng turon. Tuwing dadaan kami ng SM, parang masarap yung turon. At ang susunod naman, syempre, ay walang iba ang pambansang pagkain sa merienda ay halo-halo. Ilalagay ko to sa number 3. Kumbaga, di talaga ako kasi mahilig sa halo-halo. Unless halo-halo siya ng Kuya Jay, gusto ko yun. Pero, minsan kasi lalo na yung mga halo-halo na may ano ba tawag doon? Ano yun? Kaong? Ayoko nung kaong. Hindi ko gusto yung mga naglalagay ng kaong sa halo-halo. Nanggigigil ako. Kaya kapag bibili ko ng halo-halo sa labas, sinecheck ko muna eh. May kaong po kayo diyan. Pakitanggal po ah. Ayoko po ng kaong. Para siyang nata de coco. Alam mo yung pag kumakain ka ng binudo, pagkasubo mo ng binudo, akala mo laman, yung pala atay. Parang gano'n. Parang gano'n yung halo-halo. Akala mo nata de coco, pagkagat mo, kaong. 3 ang kaong. Ilalagay natin ang halo-halo sa tier number 3. So, syempre, bibingka. Uy, sarap naman nito. Dito sa Bulacan, sobrang daming bibingka. Lalo na kapag, tawag nyo, simbang gabi. Tapos kapag bagong taon, Pasko, napakadaming bibingka. Pero, hindi ko masyadong trip ang bibingka. Depende lang sa okasyon. So, ilalagay ko siya sa 3. Kaya siguro hindi siya binebenta palagi. Kasi kung makapansin nyo, binebenta lang siya tuwing bagong taon, mahal na araw, or Pasko, dun lang. Tapos wala na kayong makikita pagka, bakasyon, di ba? Pag June, July, wala kayong masyadong makikita. Ang susunod naman ay kutsinta. Ay, napakasarap, lalo na kapag may yema. Oh, heaven par, heaven. Lalagay ko yan sa 4. Masarap yan, masarap. Puto! Lalo na kapag yung cheese pinasok sa loob. Ay! Bakasarap nun, par. Number 4. Biko, number 5. Tier 5 ang Biko. Oh my gosh. May mga lugar nga na ang tawag nila sa Biko ay bibingka. Tama ba? May ganun nga ba lugar? Hindi ako sure kasi pag nasa ibang lugar ako, pabili pong Biko, sabi anong Biko? Eto po, bibingka. Bibingka tawag nila. Ang bibingka ito eh. So, hindi ko alam kung sa akin lang ba yun, encounter ko lang ba yun, o ganun talaga sa ibang lugar. Comment down below. At ang susunod naman po ay ensaymada. Masarap ang ensaymada sa mga bakery. So, ilalagay ko siya sa 3 kasi depende lang sa okasyon kapag gusto ko. Pero, kapag usapang Mary Grace, alam nyo ba yung Mary Grace? Yung Mary Grace na parang cafe, masarap ang ensaymada dun, tsaka cheese bread. Pag gusto ko talaga ng ensaymada, yun ang bibiling ko. So, ilalagay ko siya sa 4. Napakasarap. Ang ayokong ensaymada, yung mga ensaymada na pabilog, para siyang binilog na paganon, tapos nilalagyan nila ng sugar something, tapos nilalagyan margarine. Mas gusto ko yung ensaymada na kapag ginanon mo, yung pipit-pit siya, yung may hangin sa loob, yun yung masarap na ensaymada. Yung iba kasing ensaymada, yung parang sugar lang siya na pinatigas na tinapay, parang gano'n. Basta yun yung madalas na bibili sa bakery Pero may mga bakery naman yung malalambot na ensaymada. Yun yung masarap talaga. Susunod naman ay leche flan. Masarap ang leche flan. Pero hindi yung isang buo. Nakakaumay siya, tsaka sobrang tamis. So, kakain lang ako ng leche flan. Depende sa okasyon. So, number 3. Mais con yelo.
hindi ko gusto ang mais con yelo eh. Saba con yelo, oo pa. So, ang mais con yelo ay number 2. No. Mahilig ako sa mais. Okay, mahilig ako sa mais na puti, mais na dilaw, mais na pula. Meron nun, baka sabihin nyo, wala, meron pong mais na pula. Technically, para lang din siyang puti. Pero ma-violet yung itsura niya. Basta yun, masarap lahat ng mais. Pero yung mais con yelo, saba con yelo, okay pa. Yun ang akin. Ube halaya. Number 1. Pas talaga yan. Ayoko ng ube halaya. Pas. Lengua. Eto. Ang ayoko kasi sa lengua, masyado siyang lasang gatas eh. Kasi kung kakain ako ng lengua, mas gusto ko pa minasa eh. So, number 1. Pag pinilit lang ako kumain ng lengua, kakain ako ng lengua. Coconut macaroons. Masarap naman to. Kaso, nakakabusog talaga to eh. So, pag wala akong choice, kakainin ko siya. Mamon! Masarap din naman ang mamon. Lalo na yung mamon ng monde. Pero, hindi eh. Parang hindi ko siya palaging hahanapin. So, kakainin ko lang siya pag wala akong choice. Cheese ice cream. Gusto ko sana Rocky Road kasi favorite ko yun eh. Siguro ilalagay ko siya sa number 4. Kung Rocky Road yan, ilalagay ko yan sa 5. Pero dahil cheese yan, number 4. Tsaka mas gusto ko yung mas gusto ko yung cheese ng mga dirty ice cream, yung mga sorbetes. Yun ang masarap talaga. Fruit salad. Isa pa sa ayaw ko sa fruit salad. Katulad lang dito sa halo-halo. Yung sa halo-halo, sa fruit salad naman, pareha sila. Pag may nakagat ka, akala mo nata, yung pala kaong. Pero ang gusto ko sa fruit salad, kapag tumigas na siya, at the same time, kapag malamig na siya, yung hindi siya nagyayelo pero malamig, pag hinigop mo yung sabaw nun, ay sarap! Napakasarap ng sabaw ng fruit salad. Minsan niya, sabaw na lang kinakain ko ng fruit salad eh. So, ilalagay ko siya sa number 3 kasi depende sa sitwasyon. Kapag merong fruit salad, kakainin ko. Kapag merong leche plan, kakainin ko. Pag merong bibingka, kakainin ko. Pero hindi ako lalabas para lang bumili ng mga to. Nagigets nyo? So, kapag nasa harapan ko lang, tsaka ko lang sila kakainin. Buko pie! Masarap ang buko pie ng kulets. Isa sa mga masarap na nakain kong buko pie. So, hindi ako mahilig sa buko pie, mahilig po ako sa egg pie. Kahit saan pang egg pie yan, kahit anong bakery pa yan, pare-pares lang naman sila ng lasa ng egg pie. Kung egg pie to, ilalagay ko to sa 4. Pero dahil buko pie to, number 3. Yema! Hindi ako mahilig sa yema. Hindi po ako mahilig sa yema, mga kaibigan. Pero ito na po ang aking ranking ng mga Filipino merienda. Ito lang po yun nandito sa may ranking na to. Alam ko marami pang Filipino merienda katulad ng kamote Q, kwek-kwek, fishball, kikiam. Sobrang dami nating merienda. At kung gusto nyo mag-react ako sa inyong mga tier list, gumawa kayo ng tier list sa tier maker. Itong tier maker na to, pwede kayong gumawa ng kahit na anong tier list. At actually, hindi ako sponsored. Baka akala nyo sponsored ako. Natutuwa lang akong gumawa ng mga ganitong klase ng content kasi ang saya niya. Nakaupo lang ako dito, natingin ako ng tier list, nagra-ranking ako, nag-share ako ng opinion sa inyo, at nag-share din kayo ng opinion sa akin. At kapag nagustuhan nyo tong tier list episode natin, mag-subscribe ka na at i-like mo na tong video na to. At syempre, anong gusto nyo pang bigyan ko ng ranking sa susunod nating episode? Ano ba? Mga Filipino celebrities, Filipino YouTubers, or gumawa kayo ng tier list nyo, tapos i-send nyo sa email ko yung link para yung tier list nyo yung gagawin ko sa next episode. Kasi pwede rin gumawa ng tier list dito, madali lang eh. Magkikreate lang kayo ng tier list. Kahit ako, pwede akong gumawa. Kaso hindi ako gumagawa kasi magiging bias yun. Ilalagay ko lang yung mga picture doon na mga gusto ko lang na mailagay. Halimbawa, pag usapang Minecraft, edi kung ano lang yung mga paborito ko sa Minecraft, tsaka ako lang ilalagay. Tapos tsaka ako maglalagay ng mga pangit. Bias. So maganda, kayo yung gagawa para hindi bias. O, diba? Pero yun lang po para sa ano to. Maraming salamat sa project. Hanggang sa muli. Paalam.